Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction itong isang very bold statement. Pangitain, vision ng isang batang kongresista, si Congressman Kiko Barsaga, laban kay Pangulong Marcos Jr. So ang una niyang nilabanan si Speaker Martin Romualdez 2 weeks ago. Tignan nyo, nangyari. Wala na siya sa poder. Ito naman, presidente. Ano ba ito? Baka magdilang anghel. 26 minutes ago. Bagong post. Basahin ko ha. Magkakatotoo kaya ito? Kasi nagkatotoo na yung ano niya kay Romualdez eh. Lalabanan ko si Romualdez. I will run as Speaker of the House. I have the numbers, 1 or 2. O hindi nga siya ang umupong speaker, but natanggal yung speaker. Ganito, sabi niya, we will impeach President Marcos. Philippines versus Marcos. Oh? Di ba? Napaka-bold. Parang, ito na naman. Goliath versus David versus Goliath part 2. Kasi ang part 1, yung laban niya kay Martin Romualdez. So, sibak na sa pwesto si Romualdez. Ito naman, presidente na mismo. Matatanggal ba through impeachment ang president? Yan ang tanong. Kailan? Very bold siya. We will impeach President Marcos. Philippines versus Marcos. Okay. 26 minutes, tingnan natin people who reacted. 21,000 people who reacted. Ang bilis. 12,000 nag-like, 7,200 nag-love, so that's almost 20,000. Ang tumatawa lang, 1,500. Tinignan ko yung mga tumatawa. Karamihan, mga ano pa, mga, trolls. Ang mga followers nila, 60 to 105. Tinatawanan nila, kailang hindi pala totoong mga ano. So, tingnan natin, mga comments. Jonel Lagradante, go ahead, Congressman. What are the charges? Ano ba? Betrayal of public trust. Daniel Hernandez, Congressman, padamay mo na si Romualdez at Jake Cyrus Sandro. Wala na siya, no? Wala na si Romualdez. Natanggal na. Habib Kelifat, maganda yan. Jerka Forcaleda, finally. Okay, so, speaking of pag-impeach sa Pangulo, maalala ko, before election May 12, yung Duterte Youth Party List kay Cardema, nagsampa ng impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos Jr. Kaya lang hindi tinanggap ng Kamara. After that, anong nangyari sa Duterte Youth Party List? Wala na. Kahit nakatanggap sila more than 2 million votes, pangalawang highest sa buong Pilipinas, 3 seat na sana, kaya lang, grabe. The powers that be, hindi pinaupo. So, walang nangyari. So, yan po ang mapapala sa mga grupo na magtangkang ipa-impeach ang Pangulo. Ito ngayon, I don't know anong mangyayari kay Kiko Barsaga. Itong sinasabi niyang, we will impeach the President. President Marcos. Kaya lang, tingin ko naman dito kay Congressman Kiko Barsaga, he has counted the cost. Alam niya kung anong pinasok niyang laban. And sabi niya, I am a willing martyr of this revolution para lang maalis ang corruption sa bansa. That's why, napakatapang niya. Kasi, he has counted the cost and yung nakita niyang
pinaglalaban niya is bigger than life. And I believe him so na kung mamamatay siya, so what? Mapreso siya, so what? I-expel nyo siya sa Congress, so what? Patapon na eh. So, paano ano ng impeachment? As of now, kung titignan mo, parang imposible. Kasi they have the numbers. Majority floor leader ang anak ng presidente, ang Speaker of the House, aliado nila, parang imposible. But with God, nothing is impossible. Tingnan nyo, yung pagbaba ni Martin Romualdez sa pwesto, who would ever thought na bababa siya sa pwesto? Ako rin. But I believe, God is moving in our country right now. Araw-araw ako nagpre-pray. Lord, nakita mo ang corruption, please intervene. 2 beses na akong nagsimba sa 2 malalaking simbahan. Hindi ko na lang pangalanan. These are mega churches sa Pilipinas. Dasal nila. Sinasabi sa pulpito, grabe ang corruption. We need to pray. Let's pray. Ang bansa pa tayo po, tinatawag na the only Christian country in Asia. Dala-dala natin ang pangalan ng Panginoong Hesus. Tapos tayong binansagan, the most corrupt country in Asia. Matutuwa ba yan ang Panginoon? Mapapahiya siya. At ito ngayon, nakikita God is moving. Na-expose yung mga tinatago nilang baho. But when God moves, huwag na tayong magtaka. May verse sa Bible. Basta nasa Proverbs. Many are the plans in a man's heart, but it's the Lord's purpose that will prevail. Dami nating plano. Dami nilang plano. Ganito ang pangyayari ko. Ganito ang gusto kong mangyari. 2020 magpre-presidente ako. Paano siya makapag-presidente ngayon? Nasirang-sira na siya. Kaya ganyan din yung impeachment. Sa human standpoint, parang imposible. Kasi they have the numbers in Congress. Kung ang Panginoong gumalaw, I don't know, paano siya gumalaw. So, good luck, Congressman Barsaga, sa inyong vision of impeaching the President. Well, as a congressman, pwede siyang mag-endorse. Kung sino man. But pagdating na sa Committee on Justice, pagdating na parang imposible. But with God, nothing is impossible. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo ang tribo ng mas maayos na tahanan. Panoorin nyo ang video na ito. Ang natagaan na mo o gero, so wala yang bana, so siya nang nagdala. O karon mo na ang itsura sa atop sa natagaan na mo gero. Buslot na. Mga dagko gid kayo nga buslot to. Makita gid nato nga kuan gid kayo. Nga dagko na ang buslot. So karon pila na ni katuig ang inyong atop nga yero nga inani na ang itsura oh. Siyam na katuig. So dugay-dugay na gyud. Ngano man sa siyam na katuig nga kuan buslot nang inyong atop wala man mo nakapuli og atop. Ani. Kalisod wala giri atop namo. Tungod sa kalisod wala mo nakakuan gyud og inyong atop. So unsa ra inyong trabaho sa imong bana? Magmuso. Magmuso ra mo. Na kung walay muso, wala na gyud. So pila ka buok imong anak? Tulo. So tanan naga-eskwela? Ang duha ga eskwela. Unsa na mga grade? Grade 2. So siyam na katuig ang inyong balay. Inani na ang itsura. Asa ray karon imong bana? Nanggahad siya. Amat sa Ginoo nga sa nagtabang sa sin. Nga magpadayon ng ilang
atag mga uban nga wala na tagaan. Mm. Diyan pa ang nanginahanglan nga sama kanako. Oo, so salamat kayo. Salamat kayo sa Ginoo. Oo, sige, sige.